tao, 50% lang. Kasi kabila, 50% din. 50-50 yan ah. Gusto mo yun? So, promo no, Pastor? 50% lang kayo, 50% ka lang nila. Ano, tapos yung 50% sa iba niya ibibigay yun. Wala namang gusto nun eh. Halimbawa sa umaga ka lang niyang love, tapos sa gabi, iba na yung love niya. Di ba masaya yun? Di masaya, walang papayag nun. At magdala tayo, parang lamok. Parang lamok, ano? Ibig na sabihin, hindi mo maganda yun. Minsan tayo, ganun tayo sa Diyos. Pag linggo, love natin si God. Pero pag Monday to Friday, hindi na. Ano, Saturday, love ulit kasi nasa ministry. Pero Monday to Friday, bumabalik. At care natin kay Lord, no? Sana po hindi ganito tayo. Sana mahalin natin ang Diyos ng todo. Nandiyan pa po ba kayo? Mabilis na po ako. 10 minutes pa lang po ako nagsasalita. Labanan niyo po ang inyong mga antok. Tatapusin ko po ito, mabilis na tayo. Ano po? We should love God first. Bakit ba? Kasi it is command. Utos ni Lord. Sinabi sa verse 28 to 30, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong isip. Ano? Minsan hindi na buong lakas pag minamahal natin si Lord eh. Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan mo, buong lakas ba nagpupuri kay Lord? Diba? Sabi ni Lord, mahalin ko daw siya buong lakas eh. Ibig sabihin, dapat talaga ganado. Amen? Pag kumawit ka, talaga nga namang midnight cry. Kung ganyan yung kumawit na yun, makikita niyo yung pag hindi best yung inawit nun. Diba? Pero nakita niyo yung apat, ang lupit ng pagkakaawit. Bakit best yung binigay eh? Bakit yung solo ah? Ano yung pagkakaawit? Best yung binigay niyo, pero pag hindi best yun, midnight cry. Ganun lang yun. Malungkot yun. Hindi best eh. Pero pag best yun, talaga nga naman magpa-parts yun. Nakukuha niyo po? Kaya yung mga malalayo na naglalakad dito, buong lakas nyo ginagawa yun eh. Na pumupunta kayo dito, umaawit kayo ng buong lakas, di ba ang saya? Minsan hindi na buong lakas, kahit yung pag-pray, wala nang lakas eh. Di ba? Minsan inaantok na tayo mag-pray. Di ba? Inaantok ka na bakit? Napuyat ka nakaka-cellphone. Kakanood, doon mo nabigay yung lakas mo. Pero yung prayer, Bible reading, yung pag-church, wala kang lakas. Kaya nga yung song leader, sila pastor, sila ma'am, sinasabi sa inyo, maging masaya kayong maglingkod sa Diyos. Hindi namin magawa eh. Bakit? Napagod na kayo sa ibang bagay. Hindi mo lang po sabihin, ang pagmamahal daw sa Diyos, buong lakas. Pansinin niyo yung mga tao nagmamahal, buong lakas yung nagmamahal. Totoo yung mga magulang nyo, grabe buwis-buhay ang magmahal. Diba? Nagkasakit na lahat-lahat sa pagmamahal sa mga anak, sa pamilya. Kasi gano'n na nagmamahal, buong lakas. Ayan, mga kapatid, sana po, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip, sinabi doon, buong puso, mahalin mo ang Diyos. Kasi utos ni Lord. Ano po? At pagka nag-utos si Lord, may blessing eh. Nakaranas na ba kayo nang sumunod ka sa utos, may blessing ka natanggap? Wow! Ganun po ang Diyos. Kasi sinabi niya sa pangako niya, Matthew 6:33 po yan. Utos po ni Lord. At nakakalungkot lang, minsan hindi po natin nasusunod ang Diyos. Naalala ko po nung Sunday, tawag dito, kumain kami, nag-lunch kami, sa Gilligan's ba yun, tagal ng serving. Alauna na mahigit, kami kumain. Tapos after nun, nagkape kami sa Sus Coffee, alam niyo po yun? First time kong nagkape doon, parang Starbucks din, katabi lang nung sa Santa Lucia doon. Buy one, take one. Pag first time mong iinom doon, libre ka. Basta may kapartner ka lang na isa. Tawag dito, nag-download ako ng app para makuha ko yung free na isa. Diba, umorder ka 200 pesos, libre yung kasama mo 200 din. Ganun kalupit. Pwede niyo pong ipunta doon. Tapos nung nag-order ako online, ang nilagay kong pangalan, God. God. Kasi alam niyo, pag nag-order kayo, tinatawag yung pangalan. Siya, anong name mo? Susulat mo yun. Ang nilagay ko sa online, God. G-A-D. Hindi yung G-O-D ha. Para pag tinawag ako, sasabihin, God yung sasabihin. Yung tinawag na. One coffee for God. Nagtimingan yung mga tao. Si God. Nag-order ng kape si God. Di pa ako tumayo. Tinignan ko lang yung reaction ng mga tao. And then, nag-announce ulit, one coffee for God. Tumayo ako. Uy! Ay, ba si God? Parang biniro ko lang tao dito.
And then meron ng, pagka gusto ko nga sana tawag ito all yung ilalagay ko, OL lang ha, para kung sasabihin, one coffee for all, para tatakbuhan doon lahat. Ibig ko lang kung sabihin, tawag dito, minsan, kadalasan, kinakalaban natin si Lord. Yung utos niya, hindi natin ginagawa. Parang ang nangyayari, me versus God. Nangyayari po sa buhay natin yan. Na hindi na natin nasusunod yung utos ni Lord, minsan tayo na ang nasusunod. Ano po? At tawag dito, pahumangan na kalabanin ng Diyos. Sino ba mananalo? Diyos o tayo? Hindi naman tayo mananalo sa Diyos, mga kapatid. Ibig ko lang sabihin nga, pahumangan sa alalimin pa natin ng Tagalog. Ano pa ba mas bagong word sa humang? Dito, pamangmangan. Di ba nilabanan mo ang Diyos? Alam mo yung humang? O yung, tama, yung humang. Alam niyo yun? Yung ibig sabihin nun? Humhang! Alam niyo yan? Nag-joke ako. Kasi katawa. What is my yun? Humhang! Ibig ko lang sabihin, tawag dito mga kapatid, ang kalabanin ng Diyos, hindi tayo mananalo, pero kadalasan, ang nasusunod tayo. Pero ang galing ni Lord, no? Tawag dito, inayaan niya tayo sa mali nating desisyon. Kasi mahal niya tayo eh. Inayaan niya tayo, sige anak, gawin mo yung gusto mong desisyon sa sarili mo. Inayaan niya tayo, ano ba, yung pagsuway natin. Inayaan ni Lord yun kasi love niya tayo eh. And then sasabihin ni Lord, sige anak, gawin mo yung gusto mong gawin. Yung paglayo sa akin, gawin mo. Ano? Na okay na yung buhay mo, nakalimot ka na sa akin, sige gawin mo. Okay lang yan. Pero si Lord, naghihintay din siya. Na pagka ginawa mo yung gusto mo, masabihin ni Lord, babalik din niya sa akin eh. Ano? Sinunod niya yung gusto niya, parang araw, maaalala din ako ganyan. At kadalasan mga kapatid, ganun yung nangyayari sa buhay natin. Kapag okay na yung buhay natin, makakalimutan natin si Lord. Kapag tawag dito, nasunod na yung gusto natin, nasuway na natin siya, hinayaan ni Lord yun. Kasi love niya tayo eh. Pero pinarealize siya balang araw, realize mo din na kailangan mo ako. Parang prodigal siya, hinayaan ni Lord yun ng tatay niya yun eh. Hindi naman niya pinagbawalan eh. Diba? Hinayaan niya, sige kunin mo anak, kahit tingin mo sa akin, patay na ako. Kunin mo yung kayamanan mo. Pero nung bumalik yung anak, diba? Niyakap niya. Ibig ko lang po sabihin mga kapatid, may utos si Lord. Kaso nga lang minsan, nasusunod yung sarili natin. At maraming beses natin suway yung utos ni Lord. Pero nung sinunod naman natin si Lord, yung blessing na binigay niya sa atin, nabilang niyo po ba? Hindi natin nabilang eh. Nung sinunod natin si Lord, sa totoo lang po, nung sumunod ako kay Lord, hindi po ako pinabayaan ni Lord. Lahat ng blessing, lahat ng kailangan ko, meron po ako. Ano po, nagda-diet na nga po ako, hirap na po ako mag-aki, nag-igpit na po ng mga slacks ko. Ibig ko sabihin, dami ng blessing na binigay ni Lord nung sumunod ako sa Diyos. Kasi ayun po yung pangako ni Lord sa atin, na once na sunod mo yung utos niya, gagawin pala niya. Once na naglingkod ka, nagbigay ka sa gawain, tumulong ka sa ministry, ibabalik niya. Ano po? Kung bakit natin sinusunod po itong utos ni Lord, kasi utos na sa atin. At pagka sinunod mo yun, doon ka i-bless ni Lord. Hinihintay ni Lord yung pagsunod natin. Yung anak ko na yan, pagka nag-church yan, doon na siya magiging okay. Minsan yung kahit yung regular na pagkatid natin ng church, ayun na po yung mag-aayos ng buhay natin eh. Ito po yun. Pansin niyo yung yung woman in the water, kung nag-iigib siya, di ba regular lang na araw niya yun eh. Nag-iigib siya ng tubig, napansin niyo yun, nakatagpo niya si Jesus. Tapos nakatagpo niya si Jesus, alam ni Jesus kung ilan yung asawa niya. Isipin niyo, nag-iigib lang siya ng tubig, tapos nakita niya yung living water, ang Panginoong Hesus. Yung ordinaryong araw niya, naging extraordinary. Bakit? Nakilala niya ang Diyos eh. Ibig ko sabihin yung pag-attend mo ng gawain, ng prayer meeting, doon ka pala sasagutin ni Lord yung prayer mo, hinihintay ka lang niya. Pero dahil minsan sumusuway tayo na dapat ngayon, yung pinag-pray mo ngayon ibibigay, tumagal. Kasi nga hindi po tayo sumunod. Pero mga kapatid, sunod lang po tayo sa Diyos. Nalayo tayo kay Lord, balik lang tayo sa Diyos. Hindi naman nagtataboy si Lord. At pagkamahal mo daw ang Diyos, ang utos niya hindi mabigat. Kasi sinabi yun sa Bible, sa 1 John chapter 5 verse 3, "This is the love of God, that we kept His commandment,
and His commandments are not grievous. Ano po, yung grievous dyan, hindi mabigat. Totoo naman, pag mahal mo, hindi mabigat yung utos, lalo na kung ikabubuti mo. Ano po, pag mahal mo ang Diyos, masaya ka pa nga eh. Diba, sa taong nag-utos sa'yo, uy, inutusan niya ako. Diba? Ang saya-saya, inutusan ka ni Mayor, masaya yun. Diba, utusan ka ni Mayor niya to, ni Mayor Vico, utusan ka nun, susunod ka talaga eh. Tama ba? Nandiyan ba kayo? Kasi alam mo, hindi ka pwedeng hindi ka na-bless eh. Sumunod ka sa utos niya eh. Diba? Diba, sa mga anak, sumunod kayo sa anak ninyo, sa mga magulang nyo. Diba, tawag dito, katuwaan nyo? Katuwaan nyo ba? Hindi yata kayo masaya ba kayo? Pag hindi nyo na sinusunod yung magulang nyo, baka hindi nyo nalabyan. Totoo, pag hindi nyo na susunod yung magulang nyo, hindi nyo na minamahal talaga. Meron ba kayo ditong, pag nag-chat sa sayo, parang ang bigat? Pag nag-chat sa sayo, hindi pwedeng hindi isin yan. Talagang isisin mo yan, susundin mo. May ganun ba kayo? Sa mga anak, sa nanay nyo, pag nag-chat, nabibigatan pa ba kayo? Nag-chat yung nanay ko, uwi na daw ako ah. Diba? Gabi na pala. Diba may inutos si nanay mo, tapos pagka umuwi ka hindi mo sinunod, yawi ako ah. Diba? Pero pag sinunod mo, alam mo namang masaya ka doon. Diba? Kadalasan mga kapatid tayo, mas mabigat pa yung chat ng kaibigan mo kaysa sa chat ng magulang mo eh. Mas nakikinig ka pa sa chat ng kaibigan mo kaysa sa chat ng magulang mo. Pansin nyo, pag niyayaan ng kaibigan mo, kahit saan punta ka, utusan ka ng nanay mo, hindi mo na magawa eh. Mas mabigat na yung utos ng kaibigan, ilang araw mo lang naman nakilala yan. Ang nakakalungkot ganito, niligtas tayo ni Lord, nung may nakilala kang ibang tao, pinalimutan mo na ang Diyos. Di ba? Hindi ko sabihin mga kapatid, nakakalungkot na minsan mas nakikinig pa tayo sa iba kaysa sa ibang tao, sa mga concern sa atin. Mas mabigat pa eh. Ano? Sana po mga kapatid tayo hindi ganon. Sana yung utos ni Lord, masunod natin. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung iyong kapwa. Ano po? Ay kasi yung sinabi ni Lord, command niya ito. Hindi lang yun, it is correct. Kasi tamang sundin yung utos ni Lord. Amen? Kasi ito yung nag-ayos ng buhay natin eh. Pansinin nyo nung sumunod tayo sa Diyos, inaayos ni Lord yung buhay natin. Diba? Diyan natin natutunan, nakilala natin si Lord, sinusunod natin yung utos niya. Tawag dito, ito yung motivation natin eh, yung salita ni Lord eh. Diba? Kaya ka nga naglilingkod sa Diyos kasi alam mo, hindi sa akin ginagawa mo sa Diyos. Motivation niyo po ba yung Word of God? Ganda po yan, ito yung lakas natin. Kung ba't tayo nag-ministry dahil sa salita ng Diyos? Ano? Kung ba't tayo may ginagawa kay Lord? Kasi alam natin, tawag dito, re-rewardan ni Lord lahat ng ating ginagawa. Kung ba't natin minamahal yung man of God? Kasi alam natin, utos ni Lord. Diba? Ba't yung mga pastor natin, kailangan sila ipag-pray, mahalin, tulungan. Kasi utos ni Lord. Ayun yung sinabi ng Diyos sa atin. Bakit minamahal natin yung mga magulang din natin? Kasi utos ni Lord yun. Ano po? At hindi lang yan. Kung ba't natin minamahal yung master natin si Jesus? Kasi utos niya. Ano po? At masarap mahalin si Lord, hindi ka niya sasaktan. Kaso nga lang, ito yung malungkot, hindi natin minamahal talaga si Lord, minsan nasusunod tayo. Minsan kala natin yung pagsunod sa Diyos, mali na. Pag sinunod mo yung utos ni Lord, ay mali na po eh. Iba na yung nasusunod natin. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos, correct yan. Sana huwag tayong tumigil sa pagsunod sa Panginoon. And then last, tapusin na po natin. Love God first, it is commitment. Pag nagmahal ka, commitment eh. At challenging siya. Hindi madali. Ano po? Nung minahal tayo ni Lord, nag-sacrifice siya buhay niya. Ganun niya tayo minahal. Buhay niya yung binigay niya. Kaya pag nagmamahal ka, talaga may sakripisyo, commitment. Sana po mga kapatid, sana sa atin, yung ginagawa natin dito sa church, sa mga young people, yung pagtuturo nyo ng minutes sa mga bata, sa lahat ng ginagawa natin, commitment yan. Kasi kahit ano mangyari, dahil nag-commit ka, hindi ka titigil. Kasi alam mo para sa Diyos. Ano po? May challenge yan, pero may reward balang araw. Sa ating mong pagtatapos, pag sumunod tayo sa Diyos, sa totoo lang, maraming magni-negative sa atin. Lalo na yung mga kaibigan natin na wala sa Panginoon.
Sinabi dito, you will lose a lot of friends once you get serious in your relationship with God. But God will replace them with people that will bring you closer to Him. Mga kapatid, tawag dito, once sumunod tayo sa Diyos, maraming magdududa sa atin, maraming hindi maniniwala, pero sunod lang po tayo sa Diyos. Kasi, bibigyan na tayo ng mga kaibigan, pamilya, na makakasama natin, napapalapit sa Diyos. Mga kapatid, love God first. Kasi once na minahal mo ang Diyos, ng una, lahat ng kailangan mo ibibigay ka. Totoo po yan. Ano po? Huwag naman sana dumating sa point na kalimutan natin ng Diyos, at huli na ang lahat, nababalik tayo sa Kanya. Ngayong February, araw ng mga puso, ialay natin yung puso natin sa Diyos. Ano po? Habang tayo may lakas pa. Kasi sayang, basta hindi mo natin ibigay yung ating puso sa Diyos. Pero po yung gusto ko i-share sa inyo, mahalin ng Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, matututunan mo mahalin yung kapwa mo. Kaya yung mga taong sinasabing mahal ang Diyos pero may mga kagalit, may mga kaaway, baka hindi pa talaga nila mahal ang Diyos. Kasi once na mahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung tao na nakapaligid sa'yo. Lahat po tayo tumayo, tayo po yung mananala.